Isang water spout o ipo-ipo ang namataan sa laot ng Atimonan, Quezon kanina tanghali. Ayon sa kumuha ng video, nagpipiknik silang pamilya sa beach nang lumitaw ito. Tumagal daw ang ipo-ipo na mahigit 10 minuto hanggang sa unti-unting maglaho. Nang mawala ay saka raw bumuhos ang malakas sa ulan. Malagim ang sinapit na isang rider na pauwi na galing sa road trip. Nagulungan siya ng kasabay na jeepney. Nakatutok si Nico Wahe, exclusive. Nagsasakay ang jeep na ito kanina umaga sa kahaba ng MacArthur Highway sa Caloocan. Pagsakay ng pasahero, saka ito umarangkada. Kasabay niya ang ilang motorsiklo sa katabing lane. Maya-maya, isa sa mga motorsiklo sa katabing lane ang biglang sumemplang. Ang jeep tila umangat. Sa video ng isa sa mga saksi, makikitang pumailalim ang rider sa jeep. Nakadikit na ang kanyang ulo sa gulong. Kakalabas lang daw nung jeep eh. Tapos yung driver ata ng babae yung may kasi dumulas tapos pumasok sa ilalim. Oh, tapos buti na lang yung jeep driver, mayroon siyang jack, nabilis niya nang napataas yung natanggal yung kasi nga yung ulo niya doon mismo sa gulong tumabingi. Ayon sa MMDA na nasa lugar na mangyari ang insidente, nakita ko na lang nakatumba na yung NMAX na dinadrive ng babae. Tapos napailalim na siya sa jeep. Sabi po ng driver, di naman daw niya nasagi. Bale, nag-lost control po yun. Inialis agad ang biktima sa ilalim ng jeep at dinala sa pagamutan, pero idineklarang dead on arrival. Ang biktima tuluyan palang nagulungan sa ulo. Ayon sa Caloocan Police, galing daw sa road trip ang biktima at pauwi na sana sa Marilao, Bulacan. Ayon sa kamag-anak ng biktima, na galing sa malayong biyahe. Kaya dumating sa puntong nakatulog o napagod ito at biglang tumumba sa tagiliran ng jeep na akma namang yung jeep katabi niya at pumailalim doon sa at naipit ng kaliwang bahagi ng gulong ng jeep. Gano'n raw kalayo, sir? Sinabi ba kung saan pumunta? Barang Marilaki po, biyahe. Hindi pa raw naghaharap ang pamilya ng biktima at driver ng jeep na nasa kustodiya ngayon ng Caloocan Police. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng jeep. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Tila bayani para sa mga fur baby ang magpartner na OFW sa Kuwait. Muwi sila sa Cebu, dala ang mga sinagip nila roong 100 ng aso. Yan ang usapang pet, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa pag-uwi mula Kuwait, nina Donabel at Jeff, may kasama silang 12 aso. Kwento ni Donabel, inabandon na sa labas ng kanilang opisina sa Kuwait ang mga aso noong tuta pa sila. Nang dumami, ay nagpagawa sila ng shelter pero naghigpit daw ang Kuwait at nag-abisong gigibain ang shelter. Kung wala raw kukup-kup sa mga aso, pakakawalan sila sa disyerto. When I look at them, I was thinking ako na lang tamong ikuan, i-let go, balik mo sa disyerto. I cannot let them go. Yeah. Dahil pamilya na raw ang turing nila sa mga aso, sinagip nila ang mga ito sa tulong ng mga taong nagmalasakit. Pag-uwi sa Cebu, nagpagawa sina Donabel at Jeff ng dog sanctuary. Naiwan pa sa Kuwait ang 11 pang aso na dadalhin din daw nila sa Cebu para makasama sa bago nilang tahanan. You don't need to be an animal lover, a dog lover. It's humanity, manggod. It's humanity. And if you see someone who's in need, help. If there is really an opportunity for us to extend a help or adopt a rescue dog in any case scenario na pwede na to that we can help, grab the opportunity. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatutok, 24 oras. Ganap ng batas ang Open Access in Data Transmission Act o Konektadong Pinoy Law. Nag-lapse into law na ito ang kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Layan ng batas sa palakasin ng internet connection sa bansa, lalo sa mga liblib na lugar. Sa ilalim nito, hindi na ire-require ang mga nais maging internet provider na makakuha ng legislative franchise o prangkisa mula sa Kongreso.
Inapila noon ng isang grupo ng telco na hindi ito patas dahil pinaghirapan daw nilang makakuha ng legislative franchise na nagsisilbi rin daw nilang proteksyon. Dating sinabi ng DICT na mga serbisyong limitado sa internet o data ang hindi na ire-require na magka-prangkisa. Inihirit din ng ilang stakeholder na maayos ang regulasyon sa utility pole rental o UPA sa pagkakabit ng internet line sa poste ng kuryente. Bukod dyan, dapat daw may cybersecurity measures sa mga papasok sa sektor at managot ang mga telco kung may mga kapalpakan sa kanilang serbisyo. Nangako DICT na isasaalang-alang nila ang mga ito sa paggawa ng IRR o Implementing Rules and Regulations. Beautiful in blonde and in her skin tone suit si Herlene Budol sa kanyang 20-something birthday pictorial. Very nostalgic naman ang coffee bonding ni na Barbie Forteza, Bea Binene at Joyce Ching, ang stars ng 2010 Kapuso youth-oriented show na Twin Hearts. Spotted naman together sa Thailand sina Heart Evangelista at its Showtime host Ann Curtis. Very chic ang dalawa sa photos na shinare ng Kapuso fashion icon. Meanwhile, naka-wellness trip si Sangre Terra Bianca Umali sa Bali, Indonesia. Shinare niya ang kanyang activities tulad ng motorcycle ride at mga workout kabilang ang Pilates. In Hollywood news, Baby Bieber just turned 1. Sa post ng misis ni Justin na si Hailey Bieber, nagbabahagi siya ng snaps with their beautiful boy na si Jack Blues. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Parang dance championship ang effort ng mga estudyante sa isang paaralan sa Negros Oriental. Pero ang kanilang sinalihan, paper dance with a twist. Todo talon at buhat ang mga senior high students na ito sa Dumaguete City. At imbis na 2, 3 tao ang dapat magkasya sa tinutuping dyaryo. Pasan kung pasan ang dapat gawin ng mga kalahok sa palaro na isinagawa sa kanilang acquaintance party. Ang mga lalaki todo effort sa pagbuhat sa isa't isa. Sa huli ang all-girls team ang nagwagi. Nanaig pa rin siguro yung diskarte, no? Hindi nadaan sa lakas. Oo nga. At eto naman po, tataasan na po ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helper base sa anunsyo ng Department of Migrant Workers. May mga annual medical check-up din para sa kanila at dagdag proteksyon laban sa mga kaso ng pang-aabuso. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula $400 o 22,700 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang minimum na buwanang sahod ng mga domestic helpers sa ibang bansa. Ito ang inanunsyo ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. This is a minimum monthly minimum wage increase. So there can be a higher wage rate, of course, depending on the host countries. Ang taas sahod ay bunga raw ng kanilang konsultasyon at pakikipag-usap sa mga stakeholder. Domestic workers belong to what we call elementary occupations and belong to the vulnerable skill sets, skill categories. So we need to provide greater protection to domestic workers. Bukod sa salary increase, kabilang din sa enhanced reform para sa mga domestic helper ang annual medical check-up, bagamat voluntary basis pa raw ito sa ngayon. Sa ngayon, nasa 200,000 ang bilang ng mga domestic helper na nakadeploy sa iba't ibang panig ng mundo, bagamat nasa 20 to 30% lang ito sa kabuang bilang ng mga OFW, itinuturing silang mga vulnerable. Ayon kay Kakdak, may mga sumbong pa rin silang natatanggap hinggil sa pang-aabuso sa mga domestic helper. Tulad ng paglabag sa mga kontrata, walang maayos na pagkain at pahinga, pagtatago sa passport, physical at emotional abuse at iba pa. Kaya kabilang daw ang pagbibigay ng proteksyon sa mga OFW ang pagsasagaw muna ng video conferencing sa employer bago pirmahan ang kontrata. Meron ding implementasyon ng Kumusta Kabayan kung saan magkakaroon ng digital monitoring system sa mga domestic helper. Pinirmahan na ni Kakdak ang advisory sa Enhanced Reform Program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.
Hinihikayat ang mga kabataan ngayon na matutong mag-Ingles, pero ang ilan tila mas nahasa pa sa Ingles kaysa sarili nating wika. Pag-usapan natin sa pagtutok ni Von Aquino. Next time, dapat you know how to maneuver your bike. You know how to, what we call this, you know how to, diskarte. Sa imong bike, you know how to play your bike intelligently. Ayan, nakatikim ng sermon si Apo kay Lolo. Pero parang na-nosebleed siya. Be strong, be strong. I don't want you to go on crying, Para pangaralan ng apong si Flynn matapos mahulog sa bike, napasabak sa Inglisan si Lolo Ben ng Panabo, Davao del Norte. Nakakaintindi naman daw si Flynn ng Bisaya pero mas fluent siya sa English. Gaya rin niya ang maraming kabataan ngayon na mas bihasa sa pakikipag-usap sa English kaysa Filipino o local language. May pagkukulang o kakulangan sa pagtuturo maging sa bahay o sa paaralan. At syempre, marami pang iba, mga internet na babasa sa internet, na papanood mula umaga hanggang gabi. Maging tayo, no, na mga may nasa tama o hustong gulang na ay punong-puno, no, or tinatawag ko bombarded, no, na tayo ng mga banyagang wika. Pero ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino, intact pa naman o buo pa ang ating linguistic integrity base sa pagsusuri ng UNESCO. Lahat po ng Pilipino, maliban sa mga paslit na hindi nagsasalita pa ng tuwid na Filipino, ay nagkakaunawa ng salitang Filipino at kung may kakayanan na magsalita, ay kayang magsalita ng Filipino at kung sino man ang kanyang kausap ay nagkakaintindihan po sila. Sabi ng Komisyon sa Wikang Filipino, hindi naman kailangan gumamit ng mga malalalim na salita sa pakikipag-usap sa Wikang Filipino. Ang simpleng paggamit lang nito sa loob ng bahay, sa trabaho, sa paaralan at ang pagtuturo nito sa mga nakababata ay malaking tulong na para mapayabong at manatiling buhay ang ating pambansang wika. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.